po tayong sumulpong lumaban. Sama-sama tayo dito gabi-gabi. Although ako, absent ako ng ilang gabi dito dahil busy po ako sa trabaho. Pero lagi po akong nanonood ng news. Kaya ako napasugod ngayong gabi dito dahil nakita ko na naman yung pangalawang impeachment sa ating Vice President. Ang tanong, papayag ba kayo? Papayag ba kayo na ang magpa-impeach sa ating Vice Presidente na ina ng ating bayan na namumuno sa atin at nagmamahal sa atin ng totoo ay isang mga nasa, ano ba itong tawag? NPA. Supporter ito ng NPA. Okay, hindi nyo ba nakikita, hindi nyo ba napapansin kung anong ginagawa nila sa UNITIC? Pinaghihiwalay nila. At ito namang mahal nating Presidente Kuno na minamahal daw tayo at anong ginawa sa atin? Pinudol tayo dahil kinuha lang niya yung suporta natin. Pagdating nang nakaupo na siya, iniwan tayo sa ere. Iniwan niya ang ating Vice President. Kaya lalaban po tayo. Lalaban tayo na para itama ang kamalian ng mga iwaning nakaupo sa posisyon. Dahil karapatan po natin sumigaw, karapatan po natin magsalita dito para ilabas ang nasa loob natin at ang karapatan ng bawat isa sa atin. Kaya wag po kayong matakot dahil marami po tayong nagmamahal sa ating bansa at alam ko na yung wala dito ngayon dahil busy sila sa kanilang trabaho, yung iba na wala dito dahil malayo sila sa atin, pero nakikita po nila tayo araw-araw at gabi-gabi. Kaya wag po tayong matakot. Alalahanin po natin na bago po natin inihalan si Vice President Sara Duterte, meron na po tayong 32 million na nagmamahal sa kanya. Kaya mas lalo na po ngayon dahil alam nila ang ginagawa sa ating Vice President. Alam nila ang ginagawa sa mga Duterte na ang tunay na leader na tumayo bilang ama ng Pilipinas, ang totoong leader na nabigay sa atin ng kapayapaan at kaligtasan nung si former President Tatay Duterte pa ang ating Pangulo. Nawala yung mga adik sa daan, nawala yung mga repi sa daan, at maalam ko na alam ninyo na maraming nasirang pamilya dahil sa droga. Kaya lagi po nating tandaan yan, alang-alang sa kinabukasan ng ating mga anak at sa mga new generation sa magiging apo natin. Kaya nandito tayo ngayon para ilahad ang nasa loob ng bawat isa sa atin. Manindigan po tayo para ilaban ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino. Mabuhay ang Duterte! Mabuhay! Mabuhay ang Duterte! Mabuhay! Palayasin ang korupsyon Palayas. sa Kongreso! Palayasin! Alam nyo pa, may narinig akong balita. Nung isang gabi, may inatake ng heat stroke. Sabi nila heat stroke. Pero alam ko, natakot na yun sila dahil nabigay na ang sana nga para mabawasan na yung kurang sa Pilipinas. Pero tayo, hindi tayo ganun kasama sa kanila. Anong ipanalangin natin? Na sana mabigyan ng katuturan itong ipinaglalaban natin. Dahil alam ng God, alam ni Allah na kung ano yung nasa loob ng bawat isa sa atin. Alam ni Allah na malinis yung ating hangarin dahil ang ipinaglalaban natin ay ang totoong leader na nanindigan at nagmamahal sa ating bansa. Allahu Akbar! Mabuhay ang Duterte! Mabuhay ang Duterte! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alam mo, napakalaki na utang na loob ng mga Muslim kay Tatay Duterte. Bakit? Kung hindi dahil sa Duterte, wala ang farm sa amin ngayon. Ilang administrasyon ang dumaan sa amin, bata pa po ako. Ang tatay ko sumama po sa gera, ang lolo ko po sumama sa gera bilang MILF. Dahil
na daw. Wala nang pag-asa. Sila lang ba ang marunong mag-testing? Tingnan natin kung kakayanin nila. Next. Ito yung hamon sa buhay ng mga Pilipino. Ang pagkakaalam ko, may pagtitipon-tipon din doon sa Cebu at sa Davao ngayong Sunday. Mamamayagpag po ang kulay green. At sana dito, eto na, intramurals na. Payag kayo? Pwede ba isang sigaw ng bongbong resign? Bongbong resign! Bongbong resign! Bongbong resign! Bongbong resign! Bongbong resign! Resign! Ganito yun. Kaya, minsan, pag nagkaroon ng pagkawatak-watak because we are organic. Yun, kasi walang kumpas sa atin. Pusa tayong pumunta dito. Sarili nating mamamahayag. Eto na. Dapat, kung hindi pa kayo lumabas ngayon, sasabihin ko sa inyo, hindi po dalawang impeachment ang ihahain. Not once, not twice, but thrice. That's the truth. Alam nyo ba yun? Yes. Yun. Ako bilang boses ng Mindanao, Davao, I am proud sa mga Duterte. Ang layo, kasalungat, kabaliktaran ang Duterte sa mga Marcos. Kung anong ginawa ni tatay, kung anong gusto ng mga tao, yun naman ay ayaw ni Bangag. Ang tanong, saan ngayon? Anong ginawa nila para sa mga calamity victim? Nasaan? Sa bulsa. Ayun na, mamor!
Igo at kay VP Sara. Alam namin taga Mindanao, hindi kami mapapahiyak yan. Mahal na mahal nila ang Pilipino. Mahal na mahal nila ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Ayun! Kaya salamat! Andito ako, handa na akong magutom, handa na akong hindi matulog. Pwede ako matulog sa kalsada, ilaban ko lang ang aking karapatan. Sigaw ng bayan! Marcos resign! 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 And I have to reserve. I-reserve ko yung boses ko para may pambato tayo. Hindi, alam kong hindi ito madali. Alam kong hindi lang ito 1 day, 2 days, 3 days. Hindi. Kahit saan, lalaban ako hanggang sa dulo. Nasa likod mo kami, ma'am! Salamat po! Mabuhay ang Pilipino! So mga kababayan, baka iniisip nila na binabayaran tayo ng Duterte. Hindi kami bayad dito. Wala kaming bayad dito. Walang binayaran dito. Walang pera si Tatay Digo. Kung kayo, Marcos, mayroon kayong mga supporter. Yan ay mga bayad yan. Alam namin yan. Nanggaling mismo sa mga mo, Marcos, na nagsuhugan ng mga tools para na mayroon katakampi. Dito, napunta rito mga tao lahat ng mga kababayan namin. Utang loob yan. May malasakit sa bayan. Kaya kung mayroon pa kayong kunting kahiyan, tingnan ninyo yung mga tao na nag-ipon-ipon dito. Pupupo kayo dyan at tuloy kayo na maglingkod sa bayan. Ang aming kahiligan sa inyo, hindi na namin kayo gusto. 32 milyon na pumoto kay Inday Sara. Yan ang hinihiling namin. Magabisahin ka na, Marcos. Inaakusahan ng bagang. Nasaan ang kahihiyan mo? Ikaw, Martin, sakim ka sa kapangyarihan. Ambisyoso ka. Walang iya ka. Ikaw ang nagsimula dito sa lahat. Mga PI kayo. Nagpapakalat kayo ng People's Initiative. Mga PI ka. Ikaw, Romualdez, naplan sa nangkahiyan. Inuto ka lang ilan lang sa distrito ninyo. Ilan na yung boto mo. Pero, nagmamayabang ka. Samantalang si Inday Sara na inyong pinupulit ngayon. Pinagbibintangan ninyo na korap. Sa 125 million yan na confidential funds, 125 million lang yun. Samantalang kayo bilyon-bilyon ang inyong kinukurakot dyan. Kabanong bayan, nasaan na? Kaya, okay, nandito si Pamela Latender. Pakinggan natin, pwede ba? Isang sigaw. Isang sigaw. Marcos resign. Sigaw ng bayan! Sigaw ng bayan. Marcos resign! Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign! Marcos resign. Marcos resign! Meron tayong isang guest na pwede magsasalita, ma'am. Loyalista din, no? So,
Marcos. Mahihaya naman kayo. Report nyo sa Nation. SONA. Ang report nyo sa SONA, may 5,500 blood control complete. Saan po ngayon ang blood control complete na 5,500 worth of 500 million? Wala. May pakita ba kayo? May Wala. masabi ba kayo sa taong bayan? Tapos sabihin ninyo, ang mga Duterte po, ang mangnanakaw. Ang mga Duterte po, ang may confidential fund. May narinig pa kayo na nagpahang Davao may namatay? Wala siguro. May narinig pa kayo sa panahon ng mga Duterte, daming nasalanta sa mga namatay sa sakit at iba pa. Mayroon, malinaw po ang kanyang plataforma, war on drugs. Doon po ang may patay. Saan ka makakita war na walang patay? Saan kayo makakita ng war na walang patay? Di ba po, malinaw, sa ngalan pa lang ng war, gera na po yan. Di po ba? Prolasin ngayon ang pinag-i-issue ninyo sa ating Vice Presidente. Confidential fund. Lahat ng gobyerno, lalo na ang ating mga sangay, no, na militante natin, may confidential fund po. Bakit isingle out lang ninyo ang Office of the Vice President? Isa-align nyo na ang Presidente. Paghahanapin ang confidential fund ng Presidente. Kasi po, hindi po siya lang ang basic pumatayo sa bansa natin, pati din ang Presidente. Bakit sinisingle out ng gobyerno sa paghanap ng confidential fund? At hindi pa ba malinaw sa inyo ang nilabas ng kuwa? Hindi pa ba malinaw sa mga taong bayan ang nilabas ng kuwa? Bakit kayo naging tulog-tulogan? Ayaw ninyo magising sa katotohanan. Kasi lahat sila bayad. Bakit Tahimik sila. kailan lang nakita natin ang Speaker of the House nakipag-meeting sa ating mga military, mga opisyal na mga general? Siya na po ang ating Presidente. Piling lang yan! Piling niya. Akala ko ang Speaker of the House, yun na po ang bagong Presidente. Dahil pa may nais niyang marating. Kasi wala nang presidente. Tuliro na. Tuliro Ang na. lahat ng atake sa ating Vice Presidente ay taktika ng politika. Yeah. Taktika ng politika. Bakit po masabi natin na taktika ng politika? Dahil ito lang ang pagkakataon na kanilang kailangan na mababawa ang Vice President dahil sa sunod na panahon wala na silang mga oras. Kaya kung ang sa sunod na mga ilang buwan lang, magpalit na tayo ng Kongreso at Senado. Paano nila maibaba ang ating Vice Presidente? Yun po ang kinatakutan nila dahil po umuugong ang suporta ng mamayang Pilipino sa ating Vice Presidente. Wala nang boboto. Yan po ang katotohanan kung bakit gusto nilang sirain lahat na lang na nilagay nilang kasiraan sa ating Vice Presidente ay panaginip lamang nila. Wala pong katotohanan. Hindi nila matanggap na ang Vice Presidente gumawa ng tama para sa ating sa taong bayan. Hindi nila matanggap na manarating ng Vice Presidente ang kasulok-sulukan sa bansa na upang mapaglingkuran ang taong bayan. Samantala, nakikita natin saan ba tayo makakita ng mambabatas, saan ba tayo makakita ng mambabatas na
yes or no? Yes or no? Well or no?